Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Brad Strand kontra Yunot Balota. Paglalabanan nila ang vacant WBO European Super Bantamweight title ngayong March 15, 2025 nagaganapin sa Eco Arena, Liverpool, United Kingdom. Mga idol, bukas na ito. Araw po ng linggo dito sa ating bansa, Pitsa 16 sa buwan ng Marso. So, hindi pa tayo huli. Maghahig po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganun makakuha kayo ng mga basehan ideas sa inyong pagpili na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan o suntukan. Maaring papabor kayo o tataluas kayo sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga, makapag-desisyon po kayo. So bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa Timothy Channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa Timothy Channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports feeds kung wala rin po kayo mga idol. So simulan na natin, hindi na natin ito patagalin pat medyo mahaba-haba na talakayan ito. Unahin natin na sa panig ni Yunot Balota kung ano bang mayroon sa boksingirong ito. Yunot Balota bilang isang professional boxer, may kartada ito, 16 wins with 3 wins coming by way of knockout, may 5 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 5 pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 31 anyos at ang height 5 foot and 10.5 inches. Reach 73 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 18.75%. Last fight July 27, 2024 nakasagawa si Dennis Macan. Talo ba yun na decision si Yunot Balota na kung saan sa kanilang bakbakan noong July nakataya ang EBU European Super Bantamweight title. Mga idol, dadako naman tayo sa kanyang eksperyensya o karanasan. So, diretso na tayo bilang isang professional boxer. Itong si Yunot Balota, karanasan niya bilang isang professional boxer na. 2021, nakasagupan nito si Michael Kunlan. Sino ba itong si Kunlan? Talo siya dyan by majority decision. 2022, nakasagupan nito si Liam Deves. Talo din siya by unanimous decision. 2023, nakasagupan niya si Dennis Macan sa kanunang pagkakataon. Nawi po sa technical draw. Sa rematch nila noong 2024, natalo na siya kay Macan, mga idol, by unanimous decision. At idagdag na rin natin, noong 2020, nakasagupa din ni Yunot Balota ang dating world champion na si TJ Duhene, which is kabilang nga siya sa undercard ngayon sa laban ni Duhene at ni Nick Ball. So yan po ang karanasan na taglay-taglay ni Yunot Balota. Bakit mga boksingero na dating nakalaban ni Balota ang aking binanggit sa kanyang karanasan? Dahil doon po siya nakakuha ng magandang karanasan sa laban. Kasi malalaman lamang natin na ang isang boksingero ay talagang maganda ang kanyang eksperyensya kung magdaan sa mahihirap na labanan. Which is kasama na doon sa nagpahirap dito kay Balota itong si TJ Duhene. Which is si TJ Duhene ay dating world champion at minsan ang naging world title challenger sa 4 major title belts kontra Naoya Inoue. At idagdag na rin natin si Michael Kunlan. Kung di ako nagkakamali, nag-world champion din po yan. So, yan po ang mga nakalaban ni Yunot Balota na kung saan masasabi natin na kapag bibigay ito sa kanya ng karanasan na di po basta-basta. Okay, sa skills naman ni Yunot Balota, boxer, puncher ito para sa akin. Pressure party style, pero di rin po basta-basta pumapasok sa rin sa kanyang tunggali. Defensive style, back pedal, moving around sa kanyang tunggali. Counter, lumalaban din sa brulan, tututunok-bakan. Taglay din ito ang sipag sa pagbato ng mga suntok, mga kombinasyon. Pagdating sa depensa, average lang din po kanya depensa. Ibig sabihin, may mga openings, lalo na sa mid-range o close range na suntukan, mga idol. Sa madaling salita, wala akong nakitang espesyal dito kay Yunot Balota. Pero, yung height and disadvantage nito, mga idol, ay talagang masasabi nating magiging delikado ang kanyang mga nakatunggali. Kasi nga, kung gamitin niya yan, advantage. Pero kung hindi niya gagamitin, mga idol, yun ang tinatawag natin na sayang. Sa durability, so masasabi natin may tibay. Kasi si Michael Kunlan at TJ Duhene, mga idol, ay hindi po mga basta-basta yan. Okay,
Brad Strand, bilang isang professional boxer, may presibong kartada din ito. 12 wins with 4 wins coming by way of knockout. May isang talo. Ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo. Sa puntusan ito natatalo, mga idol. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 33.33%. Last fight October 5, 2024, nagkasagupa si Marvin Solano. Panalo by 6 round knockout si Brad Strand. Karanasan o eksperyensya ni Brad Strand. Mga idol, ang pinakamatindi na kalaban po lamang nito para sa akin ay si Dennis Makan pa lamang. Oo. Kahit si Marvin Solano, maganda rin ang record, pero si Dennis Makan po, di na bago na atin laging nababanggit dahil pareho nga silang tinalo ni Makan. Si Strand at si Baluta ay parehong tinalo ni Makan, mga idol. So sa skills naman na taglay-taglay ni Brad Strand, boxer puncher din po. Pressure style, pero di rin basta-basta papasok sa rin sa kanyang tunggali. Pinapanatili din siya gamit ang footwork, water combination, defensive style, moving around, footwork which is moving around sa kanyang tunggali, in and out. Counter, lumalaban din sa brulan, tututulok-bakan. Pagdating sa depensa, average. Average lang din po. Ibig sabihin, may mga openings. Lalo na ang isa sa pinaka, niya, yung head movement. Na kung saan delikado sa overhand right ni Baluta po yan, mga idol. Subject po yan, na posibleng yan ang dyan sa posibleng matatamaan ng matitindi sa overhand right nitong si Yunot Baluta. At sa durability, masasabi kong may tibay. May tibay. Parehong may tibay ang maglalaban pero lamang sa eksperyensya po si Yunot Baluta. Taglay ni Brad Strand ang hand speed, liksi. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Dito, mga idol, ito inyong maigi ang inyong focus. Kasi nga, ito po ay comparison na. So, doon giganapin ang bakbakan sa equary na United Kingdom, which is si Brad Strand ay taga United Kingdom. So, ibig sabihin, si Brad Strand ay natural doon sa lugar. Kanyang baluarte ang pagdadausan sa laban dahil itong si Yunot Baluta ay taga Romania. So, advantage nitong si Brad Strand, once na ang laban, mawis sa close fight, close din sa scorecard, delikado si Baluta dyan. So, kailangan magtrabaho ng gusto ni Baluta kung nais niyang manalo. Oo. At kung nais niyang manalo, dapat i-knock-out niya si Brad Strand. Kasi ito, subject din po yan sa pag-close fight, hometown decision, favoritism, politika, ayun. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng BoxRec dito po sa Super Bantamweight Division. Rank 80 out of 1,411 itong si Brad Strand. Samantala itong si Yunot Baluta, rank 41. O, biruin nyo, malayo ang agwat sa ranking ng BoxRec ito. O, malayo ang agwat. So, advantage po yan. Bakit? Ano-ano ang advantage doon pagkalamang sa ranking? Ibig sabihin lang yan, mga idol, na itong si Yunot Baluta, di hamak na nakakalamang sa uri ng kinalaban, which is nakikita na natin doon sa experience. Ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage, which is sa kanila pong physical na appearance. So, 28 anyos si Strand, 31 anyos si Baluta. So, ibig sabihin, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Height, mas matangkad po ng 3 inches or 3.5 inches si Baluta dito po kay Makan. Dito po kay Strand. Hindi kay Makan, kay Strand pala. At sa reach, automatic na po na mas malamang sa reach itong si Yunot Baluta dito po kay Brad Strand. Ngunit sa power, lamang nalihamak si Brad Strand. Bakit? Ang knockout ratio ni Brad Strand ay 33.33%, samantalang itong si Yunot Baluta, ang knockout ratio nito ay 18.75%. Activity fights, last fight ni Strand ay Oktubre 5, 2024. Si Yunot Baluta naman, July 27, 2024. Oo. So, yan po, mga idol. Ngayon,
Sa eksperyensya, sabi ko nga sa inyo, lamang po sa uri ng kinalaban si Brad Strand. Pero yun nga, dahil pareho naman silang nakatikim ng talo sa mga kamay ni Dennis Makan, so doon magkakaroon ng laban si Brad Strand. Bakit? Kasi nga, pareho ang sinapit nila sa mga kamay nitong si Dennis Makan na kung saan talo sila by unanimous decision. Pareho. At dyan din natin nakikita kung may chance ba talaga itong si Yunot Baluta kay Strand or si Strand kay Baluta. Na kung saan sa nakikita ko mga idol, magandang labanan lang ito. So sa skills para boxer puncher, lamang sa hand speed, sa liksi si Brad Strand. Ngunit yung height and disadvantage nitong si Yunot Baluta, kombinasyon sa kanyang skills as a boxer puncher, abay mahirap din po yan. So 50-50 lang ito para sa akin mga idol. Oo. Dahil kung lamang man sa ranking itong si Yunot Baluta, doon naman sa baluarte ni Brad Strand gaganapin ang laban. At hindi ito labanan ng mga knockout artist. 33.33% ang knockout ratio ni Strand, 18% ang knockout ratio ni Baluta. So malaking chance mo sa puntusan ito. Ganoon pa man, sa ating prediction, syempre, kabilang pa rin doon ang mauwi sa knockoutan o hindi ang labanan. So dito, 50-50 lang mga idol para sa akin. Oo, 50-50 lang. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Okay, prediction ko po dyan, Brad Strand by split or unanimous decision gamit ang kanyang hand speed at pagka-boxer puncher. At kung mawisa knockoutan, pabor pa rin ako kay Brad Strand kasi mas nakakalamang siya sa power. Pero hindi ako gaanong kumbinsido na magawa niya yan. Kasi nga, may tibay po itong si Yunot Baluta. Oo, pero this is boxing. Anything can happen. So, alam naman natin na sa boxing, maraming pwede mangyayari dyan na posibleng maging taliwas sa aking pananaw. Nasa puntusan lang talaga mawi ang laban. So, kumbaga, kusang darating lang din po yan. Lalo na kung makapagpatama itong si Brad Strand ng pulido, solido, sa mga vital nitong si Yunot Baluta. Pero para sa akin, mas kampante ako na mawi lang sa puntusan ang labanan. At sa panig naman ni Yunot Baluta, dahil alam naman natin na ito'y 50-50 lamang sa ating comparison, gamit ang kanyang height and disadvantage, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, at alam naman natin na sa boxing ay hindi lang naman yan palakasan lang, kundi patalinuhan o pautakan din, gamit ang kanyang eksperyensya, which is isa sa kanyang kalamangan po yan, posible din niyang matalo si Brad Strand by unanimous decision or split decision. Sa panong paraan? Kailangan magtrabaho ng gusto nitong si Yunot Baluta kasi nga dayo. At idagdag na rin natin mga idol na yun nga, dito kay Yunot Baluta, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, height and disadvantage, posible niyang maaabutan si Brad Strand. Oo, kahit anong iwas si Brad Strand dahil yung reach nito. Oo, lalo na kung kanyang gagamitin yan. So, may chance, hindi kataka-taka, hindi kagulat-gulat na mananalo sa pamamagitan po ng puntusan itong si Yunot Baluta. Lamang, kailangan niya magtrabaho ng husto dahil siya po ay dayo. At sa openings nitong si Brad Strand, delikado kasi kulang sa head movement. Pagka nadali yan or napuruhan sa overhand right nitong si Yunot Baluta, hindi porkit hindi kilalang knockout artist itong si Baluta ay hindi makapagpa-knockout yan. So, delikado din na mapuruhan dyan si Brad Strand. Sanhi ang kanyang pagka-knockout. Mga anong round kaya posibleng ma-knockout ng magkabilang panig ang kanilang mga katunggali. Sa panig ni Brad Strand, posible niyang may knockout si Baluta siguro. Pero yun nga, hindi po ako gaanong kumbinsido. Siguro mga later rounds, 9, 10, hanggang 12, ganon. Si Yunot Baluta naman, posible niyang may knockout itong si Brad Strand. 1 to 12 mga idol. Dahil once na magkamali dyan, si Brad Strand, lalo na kung masapol siya sa overhand right nga nitong si Yunot Baluta, ayun po ang malaking problema. Kasi nga, prone talaga yan sa overhand right yung mukha nitong si Brad Strand. O, para sa akin, prone yan. Laging yan ang posibleng matatamaan talaga dyan. Kasi nga, walang head movement at abot na abot yan sa overhand right. Kasi itong si
Yunot Baluta at Dennis Macan nung sila naglaban. Si Dennis Macan kasi yung head movement, kaya hindi umubra yung overhand right itong si Yunot Baluta. Pero dito kay Brad Strand, sa tingin ko uubra yung overhand right niyan kasi walang head movement itong si Brad Strand. Yun ang nakikita ko mga idol. Kaya kabang-abang na laban ito kasi nga 50-50 lang ito sa ating comparison. Pero tandaan natin na malayo ang agwat sa ranking dito sa box rec ang dalawang maglalaban, which is lamang si Baluta mga idol. Na kung saan pwede nyong gawing basihan po yan na si Baluta ang may kalamangan dito sa laban. Oo, pero ako kasi, ang ginagawa ko pangkalahatan mula sa kanilang skills, experience, at kasama na yung dako kasi nga nakakatulong din po yan sa mga fighter o boxingero ang dako na pagdalo sa laban. Kaya kabang-abang na labanan ito at syempre bukas na po ito mga idol, umaga yata ito mangyayari. Hanggang dito na lamang, ito po Sports PH. God bless.